po ako sa inyo. Hindi ka pa handa sa mundo nito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dahil makulit si Terra, napilitan siyang isama ni Pirena sa kaharian ni Mitena upang iligtas ang mga bihag. Dumito na muna at magpanggap na alipin nagsisilbi. Dahil mapanganib sa loob, kaya hindi na niya sinama si Terra. Sumang-ayon naman siya na maghintay na lang at magpanggap na alipin. Upang makapasok si Pirena, ay kailangan niyang magpalit ng anyo. Kaya ginaya niya ang wangis ni Mitena upang hindi maghinala ang mga kawal na makakakita sa kanya at makagalaw na maayos. Napunta ang eksena kay Mitena na kung saan siya ay nasa nasusunog na gubat. Dahil nakita niya ito sa kanyang kristal, kaya agad niya itong pinuntahan dahil ang gubat na iyon ay malapit sa lagusan ng mga tao at Encantadia. Upang maapula ang apoy na sumusunog sa gubat, inutusan ni Mitena ang brilyante ng tubig na apulahin ang apoy. Walang isang iglap, ang nasusunog na gubat ay naapula. Wika ni Mitena sino ang lapastangan na gumawa nito? Upang siya ay maparusahan. Lumapit sa kanya ang isang kawal. Wika ng kawal, "Mahal na Kera, may nakita kaming mga bakas ng paa ng tao mula sa lagusan." Umalik ang eksena sa kaharian na kung saan ay matagumpay na nakapasok si Pirena gamit ang wangis ni Mitena. Pinati siya ng mga kawal at tagapagsilbi, tila wala talagang nakapansin na ang kausap at kaharap nilang Mitena ay isang huwad lamang. Napansin ni Pirena ang isang kwarto na may 2 bantay na kawal. Napag-isip niya na baka dito tinago ang palintataw ni Imaw. Kaya agad niya itong pinasok upang makita kung ano ang nasa loob ng kwartong iyon. Lumipat naman ang eksena kung nasaan sila Lolo Imaw at Dambana. Pinag-uusapan nila kung ligtas ba si Sangretera at Pirena sa kanilang misyon na mapakawalan ang mga bihag at mahanap ang balintataw niya. Wika ng mga Dambana, "Magtiwala po tayo sa kanila Lolo Imaw, alam naming magagawa nila yon." Tagumpay na nakapasok si Pirena sa kwartong niebe. Agad niyang sinuri ang kwarto. Wika niya ay sana andito ang hanap ko. Sa kanyang pagsusuri ay nakita niya nga ang balintataw ni Imaw. Masaya si Pirena dahil sa wakas maibabalik na niya ang kapangyarihan ni Lolo Imaw. Si Terra naman ay tila naiinip na dahil hinihintay niya ang kanyang Ashti. Habang nagagalak si Pirena, hindi niya alam na nasa likod na niya ang tunay na Mitena. Wika ni Mitena, "Ay sino ka?" At agad niyang ginamit ang kanyang mahika upang maibunyag kung sino ang taong nasa harap niya na gumaya sa kanyang wangis. Para bagang nalito ang dalawa sa nangyari, ngunit agad namang siyang binati ni Pirena ng abisala Mitena. Walang sinayang na oras ang dalawa at agad silang naglaban. Sumugod agad si Mitena gamit ang kanyang espada, agad namang dumepensa si Pirena gamit din ang kanyang espada. Galit si Mitena at wika niya, "Ikaw ba ang may gawa ng sunog sa gubat?" Wika naman ni Pirena, "Ay paano kung ako nga, anong magagawa mo?" At agad inagaw ni Sangre Pirena ang balintataw ni Lolo Imaw sa kamay ni Mitena. At pabirong wika niya, "Hindi mo ako matapalo."